Hello, good morning po sa ating lahat. Time check po natin ngayon is 6:03. So mag-start na po tayo. It's already 6:05. So good morning po sa ating lahat na palaging sumusubaybay sa ating daily morning devotion. Ang pagpapala po ng ating Poong May Kapal ay sa ating lahat. Kamusta na po kayo? Sana po nasa maayos ang gising natin at tayo ay masigla. Okay? So ngayon po ay May 5, 2026 at nasa day 125 na po tayo. Bago po tayo magsimula, tayo po ay humingi ng guidance sa Holy Spirit at manalangin para lalo po nating maintindihan ang kanyang mga salita na gusto niyang ibahagi sa atin. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang kay gandang ibinigay mo sa amin ngayon. Maraming salamat po sa patuloy na pagpapalang ginagawad mo sa amin sa araw-araw, Lord. Sa pagkakataong ito, humihingi po kami ng gabay sa aming pag-aaral ng iyong salita. Kayo po ang manguna at ang salita nyo lamang po ang mamutawi sa inyong abang lingkod na maglilid ngayong umaga. Holy Spirit, guide us. Open our hearts and our minds so that we can fully understand yung mga gusto nyong ipabahagi sa amin. Maraming salamat po, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, nasa ano na po tayo ngayon? Nasa chapter 4 na po tayo ng Book of Esther. Nabanggit po ni Brother Jethro sa kanyang devotion na ang Book of Esther is one of the most unique books in the Bible dahil hindi po direktang nabanggit ang Diyos dito. Pero His presence and sovereignty are clearly behind the scenes. Sinubaybayan niya yung mga pangyayari at naglalagay siya ng tamang tao sa bawat sitwasyon to fulfill His purpose. Kaya minumungkahi ko po na basahin po natin ang kabuuan ng Book of Esther. Maiksi lang po ito, 10 chapters lang po ito eh. Kasi po pag sinimula nyo ng basahin to, hindi siya titigilan hanggat hindi mo matatapos. Para ka bang yung nanonood ka ng isang series na pag sinimulan mo ay napupuyat ka na para masundan mo ng masundan. Kahapon naman po si Brother Jules ay he provided us a brief summary of Book of Esther. Yung plot ni Haman to annihilate all the Jews. Dahil alam ng Diyos ang mga nangyayari, naglagay talaga siya ng tamang tao upang hindi magtagumpay yung mga masasamang balak. Now let's go back to chapter 3 for a while. Ano po yung napansin natin dito sa chapter 3? May isang taong na-promote. Ginawang kanang kamay ito ng hari. Kaya lang, kapag hindi ka sumunod sa kanya, parang papatayin ka niya. Nagkataon si Mordecai talagang ayaw yumuko pag siya dumadaan. Nagalit itong taong to, kaya hindi lang isang tao ang gusto niyang ipapatay, kundi yung buong lahi na. Sometimes, evil is promoted, not punished. May mga korap nga dyan pero umaangat. May mga dishonest pero nagiging successful. May mga abusado
pero may power. Minsan, pinapayagan ng Diyos ito not to approve evil, but to reveal it in our hearts and to prepare us His people. Pero tandaan natin na evil desires have consequences. Ito pong chapter 4 ng Book of Esther becomes the turning point of the story. By the way, ang title po pala ng aking devotion is When Silence is Not an Option. Dito kasi makikita natin na fear meets faith. Silence is challenged by responsibility, and position is tested by purpose. Dito kasi natin mararamdaman na talagang kumilos ang Diyos. Sa verse 1 po, basahin po natin dito. Esther chapter 4 verse 1. When Mordecai learned of all that had been done, he tore his clothes, put on a sackcloth and ashes, and went out into the city, wailing loudly and bitterly. Maganda rin sa Tagalog. Nang malaman ni Mordecai ang lahat ng nangyari, pinunit niya ang kanyang kasuotan, nagsuot siya ng damit panluksa, naglagay ng abo sa ulo, at naglibot sa buong lungsod at malakas na tumatangis. My first point here is God allows situations that calls us to act. Hindi normal yung action ni Mordecai. Isipin mo, nagluluksa, naglalakad sa buong lungsod, umiiyak. Hindi kasi lahat ng tao na nakakakita ng problema ng pare-pareho. Iba-iba ang tingin. Kasi, ganito yan Pero kapag ipinakita sa iyo ng Diyos ang isang issue, it means you are not just informed. You are involved. Hindi ka na spectator. Kasama ka na sa solusyon. Minsan kasi ganito tayo wala ka na mangyayari niyan. Ganyan na talaga yung kalakaran dito Hayaan na natin. Wala naman akong magagawa Ang problema, baka hindi ka lang aware. You are being called to care and to act. Minsan kasi gusto natin yung malinaw na calling na manggagaling sa Diyos Pero ang totoo, nasa harap na natin Yung problemang nakikita natin, the burden you feel, and the injustice that bumabagabag sa iyo. This can be God's invitation. So ano po yung insight na makikita natin dito? Awareness leads to responsibility. My second point here is silence is also a decision. So nalaman na nga ni Mordecai yung plano ni Haman na patayin lahat ng mga Hudyo, babae, lalaki, matanda, bata. Kaya nagpadala siya ng mensahe kay Queen Esther. Sabi niya na makiusap ka naman sa hari na huwag niyang gawin yung ganong klaseng plano. Kasi para maligtas naman yung mga kapwa Jew natin. Doon, nagdalawang isip si Queen Esther. Kasi nga, may batas noon na hindi ka pwedeng lumapit sa hari hanggat hindi ka pinapatawag. Otherwise, baka patayin ka pa. Pero may sinabing magandang message si Mordecai dito kay Esther Basahin po natin sa verse 13. Sabi niya dito, do not think that because you are in the king's house, you alone of all the Jews will escape.
For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place, but you and your father's family will perish. Sabi niya pa sa Tagalog, huwag mo aakalain dahil nakatira ka sa palasyo ay ikaw lamang ang makakaligtas sa lahat ng mga Hudyo. Kapag pinagwalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo, ngunit malilipol ka at ang iyong angkan. Ba? Malalim po ito eh. Hindi lang ito warning eh. This is a wake-up call. Minsan kasi iniisip natin, wala naman akong ginagawa, so okay lang. Pero in reality, not choosing is already choosing. Not choosing is still a choice. Alam mo nga may maling mangyayari, hindi ka pa nagsasalita, wala kang ginagawa. Bahala kayo dyan, basta ako, okay lang ako dito. Pinapayagan mong mangyari yung mali. Then, you are still making a decision. Silence is not neutral. It has consequences. Basically, yung sinasabi ni Mordecai dito, hindi lang kay Esther eh. Para rin sa atin eh. Kasi hindi ka pwedeng manatiling komportable habang may ibang taong nahihirapan o nasa panganib. Hindi mo pwedeng i-ignore yung mga problema sa paligid mo na parang wala kang nakikita. If you refuse to act, the problem will not stop and you will also be affected. So ano po yung insight na makukuha natin dito? Seek God, recognize what's right, speak or act with wisdom and courage, and trust God with the results. And my last point in this chapter is, you are where you are for God's purpose. Patuloy po natin yung sinabi ni Mordecai. Anong malay mo? Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. And who knows? But that you have come to your royal position for such a time as this. So, when you are right now, it's not an accidental. It is strategic. Minsan tinatanong natin bakit ako nandito or bakit ganitong sitwasyon ko? Pero baka dapat ang tamang tanong natin dito is, ano ang purpose ng Diyos sa kinalalagyan ko? Hindi aksidente yung kinalalagyan mo ngayon. May dahilan kung bakit nandyan ka sa panahon na ito. The place and situation you are right now are not random. God has a reason why you are there. Si Esther, hindi siya basta naging reyna. Bago pa dumating ang krisis, nilagay na siya ng Diyos sa tamang posisyon. Iniandanan niya siya para sa tamang panahon. Hindi siya naligaw, kundi nakaposisyon siya para tumulong. Ikaw, nasan ka ngayon? Sa pamilya mo? Sa trabaho mo? Sa school mo? Sa church ministry mo? O sa sariling struggles mo? May purpose ang Diyos sa iyo, kaya ka nandyan. Your gifts, your experiences, even your struggles, ginagamit niya for His purpose. Nandun ka to bring encouragement, to bring integrity, to provide truth, and give compassion. Probably you might be the only person that can see the reflection of Christ so that others will see. So you are not there by accident. You are there
so God can use you. Yung minsan nakikita natin na routine natin ginagawa, God sees as divine appointment. So for our insight this morning, God does not place you randomly. He places you strategically. And for my conclusion this morning, hindi aksidente ang kinalalagyan mo ngayon. It is an opportunity to serve, to influence, and to reflect Him. So instead of questioning your place, embrace it. Sabihin mo, Lord, here I am. Use me. So bago po tayo mag-closing prayer, kung andito po kayo at nakaabot po sa point na to, may I encourage you to use our comment section at pakitype po, Lord, here I am. Use me. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong salita na nagpapaalala sa amin na may purpose ang bawat sitwasyon namin. That we are not where we are by accident. Tulad ni Esther, minsan natatakot kami. Nagdadalawang isip at gusto na lang manahimik. Pero Lord, tulungan mo kami maging matapang. Bigyan mo kami ng lakas ng loob para sa tama. Kahit mahirap, turuan mo kami magtiwala sa iyo kaysa sa aming takot. Gamitan mo kami kung nasan kami ngayon. Sa pamilya, sa trabaho, sa ministry, for such a time as this. Naway hindi namin sayangin yung pagkakataon na ibinigay mo sa amin. Lord, kung kami man ay nasa panahon ng pagsubok, ipaalala mo sa amin, you place us here for a reason. We surrender everything to you. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa pagsubaybay nyo. So magandang umaga po sa ating lahat. Hanggang sa muli pong pagkikita. Mag-iingat po tayo sa ating mga gagawin ngayong araw na ito. God bless us all. Thank you.